Magandang gabi po muli, mga Kariltok kabayan. Ito po muli ang iyong Kariltok. Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia and Cubao area po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung naging press con po ni Senator Bongo in against dun sa sa sinampang kaso po sa ombudsman ni former Senator Sonny Trillanes po. Napakaganda pong pag-usapan po ang mga bagay po na to. Sino po talaga yung guilty for now base po din sa mga nila, mga pinagsasabi po nila o yung mga not guilty. So kung titignan po natin yung sinabi po ni Senator Bongo versus yung sa sinabi po ni Senator Trillanes, may punto po talaga si Senator Trillanes during yung pagsasampa po niya ng kaso against Bongo. Kasi makikita po talaga natin na meron po siyang conflict of interest. Biruin niyo po yung nakuha po ng tatay po niya na nakapangalan po sa kanya na construction, nakuha po nila na project sa DPW, which is 200 plus, tapos 7 yung major project kasama nagtaya po sila ng ng mga diskayas. Medyo dapat po pag mga nandun ka na po sa posisyon, lalo na yung pinagsisilbihan mo that time, presidente ng Pilipinas, sa mga magkaroon po tayo ng delikadesa para hindi po masabit yung pangalan po natin. Napaka-imposible po kasi yung po ni Senator Bongo na wala siyang kinalaman. And yet, yung pangalan po ng construction ng tatay niya, pangalan po niya. Kaya po ba? Sige, panoorin po na. I-share ko po ito. Share po natin yung sinabi po ni Senator Bongo. Okay. Tapos mag-react po tayo habang sinishare po natin. Okay, wait lang po. Ano po yung press ko niyo po kanina? Magandang hapon po sa inyo lahat. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Politiko na po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako, labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurangon, mga magnanakaw, ikulong na Dapat po kasi during that time na namamayagpag po yung kapangyarihan po ng dating Pangulong Digong. Special assistant po siya ng Pangulo. Dapat pinigilan na po talaga niya yung pamilya niya na kumuha ng project sa gobyerno. Para wala po bang isipin na conflict of interest. Kaya lang na mayagpag po sila eh. Dapat sabi nga po ng isang vlogger, dapat po na lang po sila na private muna sila. Yung mga ginagawa po in private na lang po, hindi po sa government. Kasi talaga po may conflict of interest po siya at labag po siya talaga sa batas. Sige pa, panoorin po ulit natin. Mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Wag po. Kaya lang, sinasabi niya mga buhay at saka mga mastermind. Isa po dyan yung mga diskaya, di ba? Talagang biglang yumaman po talaga sila ng mga panahon po ng 2016. Tsaka yung pandemic, talaga na may po yung pangalan po nila. Talagang nakakabwisit. Ganun po nila pinaglaruan po, ginawa po nilang negosyo pera ng taong bayan. Pero yung trilyon po yung inilalaan sa ng bansa para sa pabahay, para sa mga pampagawa ng mga ospital, ng paaralan, diba, ng mga daan, patubig. Kaya lang talagang tinarantado po tayo ng mga contractor po na to. Siyempre,
the same time, kasama po yan yung mga mambabatas po dyan, yung mga kawani po ng DPWH, yung iba, pati yung iba rin po sa COA. At marami pa po talaga. Buti na lang talaga sa panahon po ni Presidente Marcos, talagang nabulatlat po yan. Although alam po niya, natatamaan po siya, kaya lang wala po siyang choice eh. Kailangan po niyang ibulatlat kasi napakarampan po ng corruption po. At nataon po talaga sa kanya na nabuksan po talaga yung flood of gates, ay yung gates of hell po na yan, tsaka yung can of worm po na yan, kung sinasabi nga po nila. Napakabaho, napakadumi, napaka-corrupt na karamihan ng mga empleyado ng gobyerno na umahawak po sa mga infrastructure project ng ating gobyerno at mga flood control project. Sama na po dyan ilang mamabatas po natin. Ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat na tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. Baka sinasabi niya po nga na iba na po yung narrative o playbook o yung script sa media po. Kasi kung sino po yung matunog na balita, kung sino po talaga yung matunog na balita, yung po yung tututukan ng media. Kasi syempre sa flood control project, ano rin po yan, na tinututukan din po ng media yan. Kaya lang ito po talagang pagsasampa po ng kaso, ang tinutukan din po ng media. Kasi nga, syempre kayo nga po yung makapangyarihan ng mga nakaraang taon, nakaraang administrasyon. Kaya kayo po talaga yung babatuhin po ngayon ng babatuhin po ng mga batikos, lalo na po naging sindikato po yung yung mga korupsyon sa Pilipinas. Talaga po naging sindikato po siya. Sa Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Sana po dito hindi nagbabanta si Senator Bongo na manggugulo po sila. Kasi parang po ito parang read between the lines po. Kung baka may binabalak po silang panggugulo. Alam naman po natin laro po ng mga taga Davao, di ba po? Sana po, huwag po silang manggulo, hayaan po nilang gumulo ng hustisya tulad nga ng paniniwala nila may hustisya sa Pilipinas. Kung wala, patayin nilang paggulungan ng hustisya, tama po yung ginawa po kay Digong na pinapunta po siya sa dahig dahil nga po sa Pilipinas ayaw ng mga makapangyarihan na gumulong ang hustisya. So kung guguluhin po nila itong ginagawa po na mga pagsasampa po ng kaso laban po sa kanila at pinaniniwalaan nila na inaharas lang po sila, wala po tayo talaga maasahan na hustisya sa Pilipinas pagdating po sa mga makakapangyarihan. Ang hustisya po ay para lang po sa mahihirap at walang impluwensya sa lipunan. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng tambayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, banggit ni former Governor Charlie Simpson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon, korupsyon. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control standard? Sila nga po yung nagliliis kasi maraming issue po na talamak na corruption yung panahon ni Presidente Digong na hindi po nila diniscuss, hindi po nila in-open up. Ngayon lang po sa panahon ni President BBM, nagkaroon po ng ganyang open up ng mga corruption. Meron niyo po ng panahon ng pandemic, kahit na namamatay na po, milyon-milyon na po namamatay mga Pilipino, pinagkakakitaan pa po nila. Lalo na po yung si Chris Lau po, yung po nila, yung pagbibili po nila ng mga ang mga medical kit o yung mga po natin, yung mga vaccine po natin. Pinagkakitaan pa po nila base po dun sa pahayag po ni former Senator Dick Cordon po. Talagang napakawalang ya po itong mga tao na to.
Pero wala sila doon. Ano po silang sinabi doon, nagkibit-balikat lang po itong mga ano to, mga nagpapanggap na ano, laban sa korupsyon. Sino po bang maniniwala pa ngayon sa sinasabi niya si Chavit Singson? Kung sinong malakas diyan doon lang ang kumakampen kung sino po yung magagamit niya, di ba? Wag na po tayong magbolahan. Wala pong naniniwala kay former Governor Chavit Singson. Wala pong naniniwala po sa kanya dahil isa po yun sa sa mga old traditional politician po na alleged mga corrupt na kumita po sa kaban ng bayan. Wala pong credibility po yan, yung tao po na yan. Kaya nga po nang pumunta po siya ng September 21 doon po sa EDSA, binubuo po siya ng mga tao. Kasi nga may makisakay yun. Walang kakwenta-kwentang tao yan. Sige po, pakinggan po ulit natin. Ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects, hindi naman po issue yun eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod dito na ginugulo lang po yung ito. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako dito. Labanan po natin. Kulong po natin yung mga kurakot, mga magkakasin. Sa kanina naman po, sa final sa amin, yung dating Pangulong Duterte, sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Yun ang mahirap po dito kay Senator Bongo. Hindi po siya katulad ni Senator Ping Lacson. Nag-ano po sila ng mga ganyan, yung mga nagtatahi-tahi po sila ng story, pero hindi po na pinangangalanan. Wala po silang investigasyon po ba? Tapos sabay po nila ilalabas sa privilege speech nila. O dyan ba lang sa sa press con nila. Gumagawa lang sila ng script na paawa o kailangan maging credible po sila sa mga nila, sa mga fanatics po nila o mga kulto po nila para sabihin malinis po sila. Marami pong nagawa ah, yung project po niya, yung pet project po niya na Malasakit Center. Wala po akong masasabi po doon. Kaya lang, kung meron po talagang corruption, tungkol po dyan sa Malasakit Center po na yan. Kasi syempre, pwede po natin pantakip po yun na sa Manila, marami po natutulungan. Pero sa ibang lugar, baka pag sinasabi po papagawa sila Malasakit Center, wala naman. Parang ghost project lang. Di ba? Parang ganun ba? Sana wala pong ghost project din sa mga building ng Malasakit Center. Para hindi naman po matainted ng corruption din po. Maganda po yung project niya eh. Marami po talaga natutulungan. Kaya lang yung pagtahitay po ng storya tulad po nga nito yung mga financier, mga ganun po ba. Dapat po meron po siyang ebidensya. Nilabas na po talaga niya, pinangalanan na po niya. Para hindi nagkakaroon ng haka-haka yung mga tao po ba, di ba? Kasi mga ganito, lang po to, wala po to, usapan laway lang po to. Usapan barbero ba? Alam mo yun, kita ko, sa ilang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado, ilang hearings na po, lumalabas na rin na po sino yung mga contractor, yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismo kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, ayaw mo habulin dahil Kaya parang ganun din naman po si Senator Bongo. Kasi siya po yung senador, pero may kapatid po siya may-ari ng construction. Tapos yung tatay niya po, kontratista rin po ng gobyerno. Ang pangalan pa po ng contractor po ng tatay niya, pangalan po niya, di ba po ba? Parang weird lang po. Kaya lang, hindi po pangalanan po ng Diskaya na meron po talaga silang tayo po ng construction po ng tatay po ni Bongo. Kaya lang siguro makapangyarihan po talaga to si Bongo kaya hindi magalaw-galaw. financier mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financier ka.
Baka nga yung ginamit mong pondong yun, ay nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo naman kay dating Pangulo Duterte, maraming galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilinis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Pero di ba ang weird lang po, nagsampa po kasi ng kaso si Senator Trillanes para mapag-ano po, ma mapag-aralan po yung kaso po na sinampa po niya against Duterte at saka kay Bongo po. Para gumulong po yung batas ng ombudsman, maimbestigahan po ng ombudsman, magkaroon po ng kaso, whatever. Doon po yung place para i-rebut o paindihan o pasinungalingan yung sinasabi ni Senator Trillanes. So, ano yung sinasabi ni Sinasabi ni Bongo na pangalanan po yung nagpipinas po sa kanya o wag po ma-release po yung issue. Dapat sa issue lang po tayo ng flood control, wag po doon sa script. Parang ganun po yung sinasabi po niya. Kaso po yun bakit pa, kung ano ka po, kung wala ka nga po ginagawa, wala kang kinalaman po doon. O kung tama yung ginagawa mo ng panahon po ng Pangulong Duterte, di wala ka dapat ikaw ipangamba. Dapat ka lang, silence ka lang po. I mean, pwede mo nang pagtanggol yung sarili mo, kaya lang, wag naman po yung todo naman po na trying to convince your supporters or the other supporters of yours from yung sa mga local government kung meron man po ba. Kumbaga nangingi ka ng simpatya. Kaya mo na pong gumulong yung batas. Di ba po ba? Huwag niyo pong bigyan ng mali siya o maling pagbasa o against po sa inyo yung pag-imbestiga ng ombudsman in the future po ba. Parang mali po kasi. Mali po yung mga pagsasalita po ng ganun. Siguro po, yun lang po munang pag-usapan po natin kasi tulad nga po na sinabi niya, po natin gumulong yung batas. Kung ano naman po talaga yun, kung wala po siyang kinalaman, mapapalaya po siya tulad po nila Laila de Lima na, di ba, ginawan po nila ng kaso. Ginawan po nila ng kaso kahit wala naman pong kaso. After 7 years na nakulong po. Dapat, di ba? Anyways po, sana po, wala pong kasalanan po si Bongo kung yun po yung pinalalabas po niya. Para at least naman po, malinis po yung pangalan niya. Pero kung panunuorin mo po yung mga interview po niya ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, yung mga po niya, yung mga ebidensya po niya, tsaka mga sasampa po sa kanyang kaso, may point po siya. At first place, sabi nga po niya, dapat po, kung tumatakbo po kayo sa politika, yung family po ng kontraktor o kontratista ng gobyerno, dapat po pinatigil niyo po muna. Para mawala po yung conflict of interest. Hindi, nagpapatuloy po sila. So, meron po, ikakaso po sa inyo. I mean, meron pong butas na pwedeng ikaso po sa inyo. Di ba po ba? Hindi mo po tanga yung mga tao na nakikinig kay Senator Trillanes. Siyempre, makikita mo naman po, in a way, may conflict of interest. Merong nag-gain po dito sa pagiging niya po. May impluwensya po yung tao as a special assistant ni President Duterte. At the same time, yung pagiging senador niya po. Di ba po ba? Anyways po, yun lang po muna. Bira na rin po ako masyadong mag-vlog. Sana po, subscribe po kayo. At nasa shadow ban po talaga ako. Hindi ko po alam kung bakit O siguro dahil lagi ko po pinapalitan yung title ng YouTube ko. O kaya, lagi ako nag-add ng mga hashtags. Parang yun po, para at least magkaroon po ng maling po ba doon sa ibang mga napapanahon po ng mga balita. Anyways po, magandang gabi po sa inyo lahat at peace po tayo. Salamat po sa panonood.